Ang tunay na financial freedom ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita o maraming pera. Ito ay tungkol sa kakayahang mamuhay ng ayon sa ating mga pangarap at layunin nang hindi nag-aalala sa mga bayarin at utang. Para sa akin, ang financial freedom ay isang estado ng isipan at pamumuhay. Una, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mindset. Dapat nating baguhin ang ating pananaw sa pera. Hindi ito masama. Ito ay isang kasangkapan. Ang pera ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makamit ang ating mga layunin. Kaya imbis na isipin na ang pera ay nagdadala ng stress, isipin natin na ito ay nagbibigay ng oportunidad. Pangalawa, ang pagbuo ng budget ay isang mahalagang hakbang. Sa simpleng paraan, maaari tayong magtalaga ng mga kategorya para sa ating mga gastusin. Halimbawa, ilaan ng 50% ng ating kita para sa mga pangunahing pangangailangan. 30% para sa mga luho at 20% para sa savings at investments. Sa ganitong paraan, mas madali nating makikita kung saan napupunta ang ating pera at paano natin ito mapapangalagaan. Ngunit hindi lang sapat na mag-budget. Kailangan din nating mag-invest. Ang pag-iipon ay mahalaga, pero ang pag-i-invest ay mas mahalaga. Sa pamamagitan ng investments, ang ating pera ay maaaring lumago. Maraming paraan para mag-invest, tulad ng stocks, mutual funds, o kahit real estate. Ang mahalaga ay magsimula tayo, kahit maliit lang. Sa paglipas ng panahon, makikita natin ang bunga ng ating mga desisyon. Huwag kalimutan ang pag-aaral. Ang financial literacy ay susi sa ating tagumpay. Magbasa ng mga libro, makinig sa mga podcast, at manood ng mga video tungkol sa personal finance. Ang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang gumawa ng matalinong desisyon. Kapag alam natin ang ating ginagawa, mas madali tayong makakabawi sa mga pagkakamali at mas magiging handa sa mga hamon. Isa pang aspeto ng financial freedom ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Dapat tayong maglaan ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagkakaroon ng sapat na pondo na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng ating mga gastusin ay makatutulong upang hindi tayo ma-stress sa oras ng krisis. At syempre, huwag kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng passive income. Ang passive income ay kita na hindi natin kailangang pagtrabahuan araw-araw. Maaaring ito ay mula sa rental properties, dividends mula sa stocks, o kahit online businesses. Sa ganitong paraan, kahit natutulog tayo, may pumapasok na pera. Sa huli, ang tunay na financial freedom ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng oras para sa ating pamilya, mga kaibigan, at mga bagay na mahalaga sa atin. Kapag naabot natin ang estado na ito, mas magiging masaya tayo at mas makakagawa ng mga desisyon na nakabatay sa ating mga pangarap, hindi sa takot sa kakulangan ng pera. Kaya't simulan na natin ang ating journey patungo sa tunay na financial freedom.